Sa layuning mapalakas ang presensya at puwersa ng Pilipinas sa may West Philippine Sea, inactivate na ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Sa mga larawang ibinahagi kahapon ng Philippine Coast Guard, pinangunahan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at Senator Erwin Tulfo ang pagbisita sa Pag-asa Island para sa activation ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Bahagi ng activation na i-upgrade ang unit bilang isang full Coast Guard District na may sariling command center, mga barko, sasakyang panghimpapawid at mas malakas na operations area. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng infrastructure at paghahatid ng serbisyo sa mga residente sa Kalayaan Island tulad ng edukasyon at health support. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, magandang hakbang ito para palakasin ang presensya ng pamahalaan sa lugar. Well, that means they have more presence there, no, and they will put more assets there, and that means more patrols there. So that will be good. Aniya karapatan ng Pilipinas na palakasin ang puwersa sa Kalayaan Island Group. Samantala, habang pinapalakas ng Pilipinas ang presensya nito sa West Philippine Sea, iniulat ng Philippine Coast Guard na nagpalipad ng flares ang China laban sa isang PCG aircraft na nagsasagawa ng routine Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Nangyari ito sa Panganiban Reef at Zamora Reef habang nagsasagawa ng monitoring sa mga aktibidad sa karagatan sa lugar kahapon April 9. Ayon sa Coast Guard, sinadya at mapanganib ang aksyon na ito ng China dahil nalagay sa panganib ang buhay ng mga sakay ng aircraft ng PCG. Muli namang nagpahayag ang China ng pag-angkin ng indisputable sovereignty, pero giit ng Pilipinas, wala ito sa batas at taliwas ito sa 2016 arbitral ruling. Sa kabila ng mga insidente, nananatiling nakatutok ang Pilipinas sa pagprotekta ng soberanya sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.